Sugatan naman ang nasa higit 20 katao sa Northwest England matapos araruhin ng isang SUV habang nagdiriwang ng kanilang Liverpool Premier League title. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Arestado ang 53-year-old na lalaki sa England matapos mang-araro ng kumpol ng mga tao kasabay ng selebrasyon ng Liverpool Premier League title victory kung saan 27 katao ang sugatan, kabilang na ang 4 na bata habang 3 naman ang nasa malubhang kalagayan. Una nang nilinaw ng mga otoridad na wala umano itong kinalaman sa anumang uri ng terorismo, bagkus ayon naman sa suspect, bigla na lamang daw itong napabilis ng takbo. Samantala, muli na namang humirit si United States President Donald Trump ukol sa nais nitong sakupin ng Canada at hirangin bilang ika-21 estado ng kanilang bansa. Yan ay ukol sa inulunsad nitong Golden Dome Missile Defense System na libre anyang ma-access ng Canada kung magpapasakop ito. Dahil kung hindi, magpapabayad ito sa naturang bansa ng $61 billion kung nais itong mapabilang sa proteksyong nais itayo ni Trump. Una na rin kasi nagpahayag ng kagustuhan ng Canada na mapabilang sa nasabing defense system, ngunit hindi nito handang isakripisyo ang kanilang soberanya. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan naman ngayon ng European Union ang 4 na pornographic websites dahil sa inihinalang kayang ma-access ito ng mga bata. Sa inisyal na datos, 4 sa mga porn site ay nakitaan umano na may kakulangan sa effort ng pagprotekta sa mga minor, gayon din ng hindi epektibong age verification measures. Giit ng EU, kailangan tiyakin ng mga online platforms na ang mga karapatan at kapakanan ng mga bata ay nasa sentro ng disenyo at pagpapatakbo ng kanilang mga serbisyo. Magugunitang pumangatlo ang Pilipinas noong Disyembre ng nakarang taon sa mga bansa na may pinakamaraming traffic o users na gumagamit ng nasabing adult websites. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.